Lahat naman tayo ay may hirap. Matuto kayo magmahal sa sarili nyo at matuto rin mahalin ninyo kung anong ibinigay sa inyo ng Diyos. At pangalawa, yung nasa paligid ninyo, pagyamanin ninyo, hindi pasarap sa mundo. At dahil dumadating ng panahon, susubukan ka, yung iyong ginagamit mawawala. Ngayon sisisihin mo ang Diyos, sisisihin mong kapitbahay, sisisihin mong kaibigan mo. Ngayon, ang tanong, sino may sala? Ang kapitbahay mo ba? Ang Diyos mo ba? Tanungin mo ang sarili mo kung ano ang ginawa mo. Ikaw ba gumawa ng kabutihan? Ikaw ba ay nagbahagi ng ibinigay sa iyo ng Diyos? Kaya, kung ikaw man ay pinagpapala ng Diyos, bumahagi ka sa mga taong wala at marami ngayon nagugutom. Sa totoo lang, marami. Pangalawa, sa dinaanan natin ng bagyo, hindi lang marami, kundi marami pa tayong pagdadaanan na hirap. Matuto kayo mag-alaga ng inyong sa inyong looban, sa inyong lupa, magtanim ng halaman, kahit sa paso, kahit sa lata. At pagdating ng oras, ang kawalan mo, sa kagutuman mo, makakatugon sa iyo yun. Yun lang ang maano ko. Kasi sa karanasan ko, hindi ko inasa ang sarili ko kahit na sa itaas ako umasa. Umasa ako sa itaas, umasa ako sa lupa, umasa ako sa tubig. Pero hindi sa tao? Hindi sa tao. Kung umaasa man ako sa tao, pagka nakikita ko siya ay ayos lang. Ngayon, pagka hindi siya ayos, lumilihis ako ng landas. Kasi ang katuwiran mo, may bagay ka lang kailangan sa akin ngayon. Kasi kailangan matuto ka sa iyong sarili mga laga. Pagka hindi ka matututo mga laga sa sarili mo, wala. Aywan ko sa inyo. Kasi hindi ko rin alam yung karanasan ko, kung naranasan ninyo. Pagka nararanasan ninyo, may susumpan ninyo ang Diyos. May susumpan ninyo magulang mo. Masusumpan nyo ang lahat. Bakit binuhay ka pa? Ang tanungin mo sa sarili mo, kaya binuhay ka ng Diyos, may karapatan ka gumawa pa ng kabutihan dito sa lupa. Yung kaya mo mahitulong sa taong mga naghihirap, na tao nga nalulugmok sa kahirapan, sa kalungkutan. Kaya mo silang pasayahin kahit ikaw malungkot sa kabila ng lahat. Ngunit, kung matututo ka lang, hindi ka malulungkot eh. Ngingiti ka sa bawat oras eh. Ayan. So, kahit na hindi tayo successful magkwento sa Aling Ising ng mga pinagdaanan niyang sinasabi niyang hirap, marami naman tayong natutunan. Salamat, Aling Ising, sa matalinghagang usapang ito. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. So, kumusta naman ang farm life, sir? Okay dito. Kita mo gaano katahimik dito, di ba? Kaya nga pag pumunta ako sa Maynila, parang ang ingay eh, di ba? Tuwing kailan ka lang pumupunta ng Manila? Wednesday up to Friday, 2 nights. Okay. Yung asawa ko kasi, nagtatrabaho pa. Hindi pa siya retired. Oh, I see. So, next year, retired na siya. Dito na rin Dito na siya. kayo? Nasasayangan siya doon sa pension, di ba? Sayang naman. Oo nga. Kung tagal mo yung Ako naman, enough na rin yung nahulog ko doon sa tiningnan ko sa SSS. Ano na siya eh. Nandun na ako sa beyond yung minimum na eh. Hindi mo pa kinukuha yung retirement mo sa SS? Hindi pa ako 60 eh. Ilan taon ka lang, sir? 58. 2 years pa? Dalawa pa. Hindi, bali isan lang. Kasi next month birthday ko na eh. 59. O di 1 year na lang. Magkano ba ang pension sa SS? Hindi ko alam. Maliit lang naman yata. Maliit lang. Pero at least, di ba? Oo, may. Kung meron. Panggastos din. Kung nakatira ka sa probinsya, di dito, sa farm, di ano namang masyadong gastos mo dito, pansweldo lang, di ba? Sa bagay. Pang gasolina.
Ayun, maganda rin nga na meron akong ganyan, di ba? Dahil libre yung kuryente, tubig. Di libre yung patubig doon sa tanim. Yan din na nagpapatubig doon. Bale, solar powered yung irrigation. Sa ano po, sa mga taga-munisipyo? Sa inyo, dami Hindi, naman. matagal po dito. Ah, Ilang okay. days pa kami. Saan kayo nakatira? Sa Quezon City po. Ah, magbabalik ba? Hindi po, Lapit lang magstay naman. kami dito ng 3 days. Saan kayo nag-stay dito? Binook po kami ni Mayor. Hindi niyo pa alam kung saan. Alam, pero hindi ko, nakalimutan ko yung pangalan. Hindi dyan sa Pabian. Fabian. Malapit lang dito yun. Diyan lang yun eh. Sa boundary lang ng ano yun eh. Baras tsaka Tanay. Punta de Pabian. Opo. Mataas daw yan eh. Nasa taas ng hill. Okay sir, ano lang tayo. Sir, ano po ang pwede niyong advice doon sa mga audience natin na into farming or kung hindi man nagbabalak pumasok sa farming, it's either business or retirement? Yung farming hindi siya hindi naman siya nakakatakot pasukan, 'di ba? Kasi kung wala kang alam doon, syempre baka matakot ka. Marami namang yung resources available, manood ka lang ng YouTube, 'di ba? Dami mo nang kung interested ka talaga. Kailangan interested ka rin, 'di ba? Mag-aaral ka on your own. And kaya mong gawin 'yung kahit YouTube lang. 'Di ba? Yung hindi mo naman kailangan mag-enroll in a course. Tapos kailangan mo tubig. 'Yun ang number 1. Mas maganda kung deep well kasi una-una yung mabibili mo doon sa utility company, chlorinated 'yun, 'di ba? Pangalawa, babayaran mo 'yun, mahal din 'yun, 'di ba? So mas maganda kung meron kang pinakamaganda kung may ilog, 'di ba? Yung may katabi kang ilog. May Hindi source naman of water ka. hindi naman mahal yung i-pump mo yung tubig. Yung mga diesel pump lang naman 'yun eh. So hindi naman siya mahirap gawin kung gusto niyong gawin. Pero syempre ang challenges doon, yung risk ng price fluctuation. Tsaka kung magre-retire ka, syempre hindi naman para ka rin pa rin nun, hindi ka pa rin retired kasi inaalala mo pa rin yung overhead mo, di ba? So meron pa rin yun. May kapalit, di ba? Hindi yung totally wala ka namang ginagawa. Pero boring din naman yun kung wala kang ginagawa totally, di ba? Gagawin mo, manonood ka lang YouTube the whole day. Di ba? Pero so far sir, happy ka din sa nangyayari dito sa farm? Okay naman. Ayos naman. Gusto ko yung ganito eh. Di ba tahimik? Ayoko yung maingay. Okay sir, thank you so much po. Maraming salamat din sa pagbisita. Okay, Nanay Ising, ilan taong ka na? Anong buong pangalan mo, Nanay Ising? Crescencia Martinez. Aling Ising, ilan taong ka na? Na ako, 70, magsi-75 na. 75. Tapos, ikaw ay talagang magsasaka ever Opo. since. Ilang taong ka nung nag-umpisa kang magsaka? Nag-umpisa ako ng pagsasaka. Simulan nang ako'y nagkaisip kasama ko ng mga nuno ko. Ibang tao, kasi ulila ako. Ang nono ay lolo? Oo, lolo. So tumulong ka sa lolo mo. Ilang taong ka lang nun, Aling Ising? Kasi mamatay ang tatay ko, 3 buwan lang ako sa tiyan ng nanay ko. Mamatay ang nanay ko, 3 taon lang akong nabubuhay sa mundo na ito. Wala na akong ina. Kaya ang nagpalaki sa akin, yung ina ng akin mga magulang. Sa tatay mo, sa nanay mo? Sa nanay ko. Sa nanay mo, doon ka lumaki. Yung mga lolo at lola mo sa nanay mo. Okay. At ikaw ay nag-umpisang tumulong sa kanila at ilang taon ka noon? Simulan nang ako'y may isip na, naanuhan ko lang, yung may isip na ako nga sila akit sa bundok, o kaya sa palayan. Kasi walang mag-alaga sa akin, kasama nila ako. Ilang taon ka noon, may naisip, nagkamalay ka na? Nang magkaano ako, mga palagay natin ay 4 na taon hanggang 5 pataas na yun. Nagsasaka na? Kasama na nila ako. Sa palay po? Palayan? Palayan o kaya namang gulayan o kaya sa mga tanim ng mga saging kung ano-ano. Kaya ako nabuhay ako, mahirap ako.
Hindi ako mayaman. Ang isip lang ng tao, mayaman ako, hindi. Ikaw ho ba ay nag-aaral? Nag-aral ng kaunti. Hanggang ano, saan po ang narating ninyo? Kaunti lang ang narating ko dahil sa kawalan at saka namatay ng lola ko at lolo ko, wala na ako. Kung sa So bata ka pa nang namatay din ang lola at lola mo? Ay paano yun? Paano ka nabuhay nung time na yun? Nabuhay ako ngayon sa ibang mga kamag-anak o kaya naman yun. Kapatid ng nanay ko nga kahit papaano, kaya lang mahirap magkwento. Dahil Bakit po? Nakakaiyak, malungkot. Siyempre, ang iniisip mo, kung buhay ang magulang mo, hindi ganito ang buhay mo. Kung sino man buhay nga lahat, hindi ganito ang iyong karanasan sa buhay. Pakikibaka sa mundo, ito na lang. Ngayon, ang naano ko na lang kwento ng iba, kwento rin ng lola ko, nabuhay daw lang ako nila kasi nung panahon daw ng hapon pa yata, yun niya, inano nila, nasa pagkaaraw, nasa itaas ako ng kahoy. Ngayon, pagdating ng hapon, kukunin nila ako. Kasi, ng panahon ng huwes di kutsilyo, pagka nakita ng bata, ihahagis, sampot na bayonita. Ngayon niya, wag ako mamatay, ang ginagawa nila, pagkaaraw, halimbawa, alas 3, alas 4, magkaano na sila ng duya niya, iaano na ako pataas. Yun. Bata ka pa noon? Bata pa ako. Sanggol? Kasi namatay nga ang tatay ko, 3 buwan pa lang. Namatay din ang nanay ko, 3 buwan pa lang ako. Ay di, kung sa ano, hirap nga pinagdaanan ko, hindi biro. Kundi ito pa rin, laban pa rin ako. Kasi ang katuwiran ko, ang iba nga lumalaban, ako pa kaya. Yun naman ang akin. Ngayon, sa totoo lang, hindi naman ako talagang taga rito Nang may nagpalaki sa akin, siman, walang anak. 5 kami, kaya lang nagkainggitan. Ako daw paborito ngayon, sa mag-away-away, ako lumayas, dito ako natapon. Dito ka napunta sa Baras? Dito ako na. Taga saan ang lahi ninyo? Ang ko sa Balangiga, tapos Katbalogan ako lumaki. Bisaya kayo. Napunta kayo ng Baras? Paano kayo napunta rito? Dahil naman yun, yung nagpalaki nga sa akin, di ba, ngayon, may mga kaibigan ako ngayon, ang naano naman dito nga, tinuring ko magulang, sila Beato Dili-Dili, tsaka Julia Dili-Dili, mga dito, Robles, yan. Hindi ibang taon to tingin sa akin hanggang ngayon. Kaya ako nawili na rito. Robles, kamag-anak ni Mayor? Mga kamag-anak ni Mayor. Ay, kaya nawili na ako rito. Siguro dito na rin ako lulubugan ng araw. Kasi, sa totoo lang naman, kung ako, tinatawagan din ako ng mga kamag-anak ko doon sa aming lugar, umuwi na ako, ang kabuhayan namin, kunin ko. May mga lupa kayo doon? Mayroon na lupa ng magulang ko, tatay ko. Ang naging katuwiran ko na lang, pagka ako umuwi, may buhay pa ba ititira sa akin? Siyempre, hahabulin ko sa kanila. Ay di, kako hindi na, dito na lang ako. Wala kang kapatid? Wala. Okay. Ngayon, habang narito naman ako, awa ng Diyos, request ko habang naglalakbay, matagal din ako nanirahan sa Maynila. Ang hiniling ko na lang sa itaas, bigyan ako ng kapirasong lupa. Mayroon tao nga nag-ano sa akin, hulug-hulugan yun. Kaya ako may bahay at lupa rito. Yun lang. Okay. Kung mayroon man sa akin nagbibigay ng lupa rito, hindi ko tinatanggap. Bakit? Kasi ang katuwiran ko, aanhin ko. Mga anak ko walang hilig. Ako naman, papanaw ako. Hindi hawak ko ang buhay ko. Kaya nga ako, sa totoo lang, kaya ako ganito dito sa Baras, sa mga kasama ko nga nagtatanim. Yung nalalaman ko, yung pinagseminaran ko at pinag-aralan ko sa akin sarili, binabahagi ko na kasi ang buhay ko hindi ko hawak bukas, ngayon, hindi ko walang katiyakan. Kaya sabi kong ganun para sa inyo yan, hindi akin. Ngayon sana, pagyamanin ninyo ang buhay nyo. Huwag ninyo akong parisan niya ganito ako. Kasi kung paparisan ninyo ako, baka hindi nyo makayanan. Sa pakikibaka sa mundo na ito, mahirap.
Ano ba mga pinagdaanan mo, Aling Ising? Marami. Marami. Kung sasabihin babalikan ko, ayaw ko. Dahil? Baka hindi ko na kaya. So, sa totoo lang naman, ngayon ang maraming iniisip, paano ka nabuhay? Ito, nakita ninyo, kung ano nakikita ninyo ngayon, hanggang ngayon, iyon ang buhay ko. Kundi sa mga palaki, anak na may anak, kinukuha ko. At dahil ang katuwiran ko, wag nila maranasan, yung nararanasan ko. Okay. So, paano binuhay lahat ng anak mo at mga anak ng iba na inampon mo? Hanap mo, ayan, pagsasaka, pagtatanim, tulong-tulong kami. Mga anak ko, nakatapos sila, kasama ko sila sa palayan, pag-aani, lahat, yung si Jennifer, yung ama nila, nung bagong dating dito sa Baras, kasama ko mga yan. Asan yung mga anak mo ngayon? May kanya-kanya ng buhay. Yung isa nasa Bisaya, tapos ng commerce. Yung isa naman, nasa Antipolo, tapos naman ng computer management. Yung isa naman, yung lalaki ko, tapos ng seaman, tapos din ng itong kuryente, electrical. Yung isa naman, hindi nakatapos, kundi isang semester na lang matatapos na computer management din. Wala, ang tinapos niya, pag-aasawa. Ito nga, yan ang buhay niya ngayon. Kung sa masalimuot ang buhay ko, ang tanong ko na lang sa sarili, paano ko nakayanan lahat? Okay. Paano nyo nakayanan lahat? Paano nakayanan? Nanalig ako sa itaas. Pangalawa, yung mga tao tumutulong. Unang-una, kagaya rito kay Bossing. Hindi ko magagampanan ng organic ng Baras kung hindi niya ako tinulungan. Kasi yung mga kasama ko nung araw sa pagtatanim ng organic, wala na sa mundo na dito. Iniwanan nila ako nag-iisa. Lumuha man ako, wala na ako magagawa. Ngunit nagpapasalamat ako kay Bossing. Na ito, tinulungan ako. Pangalawa. Sir J.R. Bautista? Opo. Kasi, R.J. Bautista. Ngayon, kasi kung iba-iba nga may kaya, bakit ko tutulungan yan? Mahirap nga tao. Saan kukuha ng pambayad dyan? O saan ba, yan, yung ganyan itsura niyan, paano makakabayad dyan? Ngunit hindi niya tiningnan ang katatayuan ng buhay ko. Hindi tiningnan niya kung anong hitsura ko. Ang tiningnan niya, yung makatulong pa rin siya sa amin mga mahihirap. Kasi ako, sa totoo lang, tumutulong din ako sa wala. Kasi kung kagaya ng iba yan, hahanapin sa akin, saan napuntang kita? Nasaan napuntang yung mga binunga? Sinasabi ko, nakalista, sinasabi ko ngayon, ang pinagbila, inaano ko rin. Ngayon, sa ganung paraan din, nakakatulong din ako sa wala. Kaya nga ako, nagkaroon kami ng mga problema, ito dapat hindi ko sasabihin ko na. Masakit man ito, hindi maganda, kundi wala akong magagawa, kailangan sabihin. Nagkaroon ito ang aming samahan ngayon, nagkaroon ng problema nga. Lalo na doon ako nasaktan na sinabi, hindi naman organic ang tinatanim mo. Ako, sino ba nagsabi sa'yo? Nakita mo ba? Nakikita nila pag i-spray, pinagbibintangan pa rin ako. Ngayon, kung binubuli ako ninyo, sasabayan ko kayo. Hindi ako titigil sa inyo. Pakikita nyo kung sino itong kaharap ninyo. Naging mayabang ako, nga hindi naman dapat ako magyabang at wala naman ako dapat ipagyabang. Ngunit ang nasa isip ko, kaya ako ganito, ang dinadala ko ang bayan ng Baras ng organic. Kasi nung araw pa lang, nang magkakakilala kami nila, Engineer Jojo, saan man niya saan man niya trade fair, ako ang kasama nga, dala-dala ko ang mga tanim dito sa bayan ng Baras nga, ang mga tinatanim. Kapwa ko magtatanim nga nag-organic. Dala-dala ko yun. Ito ang mga produkto ng organic ng Baras. Dumating lang ng panahon niya, medyo nagkaroon ng doon ako tumigil. Yun ang pinakamasamang ugali ko. Pagka may nakikita ko nga hindi maganda, iiwasan kita. At ang katuwiran ko, hindi ka makakatulong sa akin. Ipagbabaon mo lang ako sa kahirapan. Hirap na nga ako. Ibabaon mo pa ako sa kahirapan, hindi. Lilihis ako ng landas mo.
Mm. Kaya ako kung ganito man ako, pasensyahan na ninyo ako. Mm. Dahil sila may sala magkaganito ako. Kung manalita ako kung ganito ako, sila may sala makasagot ako ng ganito. Sila rin na may nagturo sa akin, naging piloso po ako. Kasi hindi dapat. Kundi nagagawa ko yung, kung hindi ko ipagtatanggol ang sarili ko, kawawa ko. Sino magtatanggol sa akin? Mm. O. Mayroon man magtanggol sa akin, masasabihin sa akin nga, sobra ka naman, kako hindi. Ipaglalaban ko ang karapatan ko hanggang kaya ko. Kahit sa mga anak mo nga sabi ko gano'n, sabi nanay, tumigil ka na. Pinatitigil na ako na hindi. Hanggang kaya ko tuloy pa rin. Ito sa totoo lang, sa pagtatanim dito, hindi alam ng mga anak ko nga ako ay nagtatanim pa. Mm. Kasi kung tutusin, hindi na ako maghahanap buhay. Anhin ko pa naman maghanap buhay. Kahit papaano, may pensyon ako. Mm. Kahit papaano naman, may biyaya rin naman na dumadating. Kaya ko pa naman mag-iba sa bahay lang magtrabaho. Kundangan, ang iniisip ko palagi, itong kapwa ko magtatanim. Lalo na sa organic. Kako, kung hindi ko ito i-share sa kanila, paano sila? Ang aasahan na lang palagi, lahat kami nagsiseminar. Lahat pinagdaanan namin yung. Kahit nasabihin mo, ang narating ko ay ganyan, pinagdaanan ko na rin yung seminar lahat. Nakarating pa ako ng Davao. Dahil ang inanom naman yun, kaya ako pinadala ng Davao, inusisa ng bayan ng Baras, kung paano naging organic ang taon ng Baras at kung paano nyo nagagawa nga hindi kayo nagugutom ng bayan ng Baras. Mm. Ay di sinabi ko sa kanila, ganitong ginagawa namin. Kung tutusin ka ko, ang Baras walang gutom. Mm. Kung nagkakaisa ang tao. Mm. Sabi, bakit? Itaas, ibaba, palayan. Sa itaas ka ko, sa bundok may palayan, naroon ang saging, naroon ang kamote, na lahat ng produkto ng laman lupa mayroon sa itaas ka ko, naroon ang gulay. Ngayon, sa bayan naman ka ko doon, palayan. Sa bundok may palayan din. Ang problema lang kako, sa nakikita ko, sa akin sarili lang, sa bagay wala akong pakialam sa kanila, nasa kanila na yun. Ang nakikita ko lang, kanya-kanya. Walang malasakit. Kasi kung may malasakit ng bawat isa, siguro malayo na mararating. Kasi nung araw, na mayroon sa amin din nagdala, sa organic din. Naturuan din ako yun. Ang naturo naman sa akin yun sa bukod na sa organic, naturuan din ako kung paano palalakasin ng katawan. Paano mo rin aanuhin ang sarili mo. Nga hindi ka naaasa sa doktor, hindi ka naaasa kung kanino. Ikaw mismo ang gagawa. Nagpasalamat ako sa kanya kahit wala na siya sa mundo na ito. Aling Ising, sabi mo, ayaw mong sabihin yung mga pinagdaanan mo. Oo. Pwede mo bang pagbigyan kahit isa lang para maintindihan ko saan ka nanggagaling? Saan ako nanggagaling? Maintindihan mo, galing ako rito sa lupa. Iyon sa totoo lang. Iyon ngayon ang problema nga sa akin. Sabi ko sa inyo. Namang problema, bakit? Hindi, sa totoo lang tanong ko sa sarili ko, kahit sa munisipyo, kahit saan ako magpunta, yan ang tanong palagi sa akin. Bakit ka ako? Ano bang problema? Saan ba ako mali? Ano ba nagawa ko? Ganun. Yun. Kung kayo nagtatanong kung saan ako, nagtatanong din ako sa sarili ko. Ngunit nagpapasalamat ako sa Diyos, ito ako. Yun lang. Marami nagtataka sa totoo. Kung kayo nagtataka sa buhay ko, ako nagtataka rin. Ngayon, ang tanong ko ngayon, Panginoon, bawat lakad ko, ikaw na lang ang gabay ko at ikaw rin nagbibigay sa akin ng buhay. Ikaw rin nagbibigay sa akin ng lakas. Ngayon, kung ako'y kukunin mo, wag mo na akong pahirapan. Kaawa na may iwanan ko. Yun lang ako. Kaya naman ako ganito ngayon sa mga paligid ko, sa mga kasama ko. Itinuturing kong mga anak, at tinuturing naman ako magulang. Tinuturo ko lahat ng nalalaman ko. At dahil kung dumating man ng oras, alam na nila kung paano gagawin nila ang sarili nila nga hindi sila kaawa-awa. Sabi ko gano'n sa kanila nga hindi kayo apihin ng kapwa ninyo.
Kahit sa kapirasong lupa, mabubuhay kayo. Sabi ko ganun. Oh, kung ikaw ngayon nagtatanim ng ganito, ito dito tanman mo ng ganito, yung ito naman tanman mo ng ganun niya, hindi ka nalalagutan ang ikabubuhay mo. Kasi pagka ikaw, ang itatanim mo isa lang, pagka natapos yun, tapos na rin ang halaman mo, tapos na rin ang buhay mo. Ngayon, kung ang lahat ng kailangan ng katawan mo, inadyan, itatanim mo, walang katapusan ang mundo mo. Okay. Maliba. Ayaw mo akong pagbigyan. Na isang kwento lang. Talaga ito, mapilit. Ang kulit. may gustong tuklasin ito at gusto niya marating. Isang kwento lang. Isang kwento lang. Isang kwento lang. Aling isang. Kulit Ang kulit. Saan ba doon? Ikaw ang pumili. Hindi. Saan ka ba ron? Yung madugtungan ng buhay. Sabay ng ganun, no? Yung dumating ng oras nga, wala ka nang pakialam sa lahat. Malalim ano? Malalim. Mahirap arokin. Mahirap. Inaamin ko. Hindi kasi sa buhay natin to, sa totoo lang, iirarap ko sa'yo, sa buhay natin ito, kung gusto mo mabuhay, kung gusto marating ang dapat marating, ikaw rin ang gagawa yun. Ngayon, ang tanong, paano mo gagawin? Tanungin mo agad ang sarili mo. Ito, pagka sinimulan ko kaya ito. Ngayon, pagka nakita mo na hindi mo kaya, dahan-dahan. Kundi pipilitin ko ito nga marating ko ito. Kahit dahan-dahan. Dahan-dahan lang, maaabot mo yun. Nga hindi mo namamalayan, Nandun ka na. naroon ka na doon. Kasi kung ikaw magmamadali, walang mangyayari sa'yo. Kasi, Naising marami kang pinangarap. sino ako? Marami. Kumusta? Narating mo yung mga pangarap mo? Narating ko yung pangarap ko. Ngunit dumating ng panahon, aanhin ko ang lahat na ito nga ibinigay sa akin ng biyaya ng Diyos. Kung pagdating naman ng oras na hindi gagamitin sa kabutihan, itigilan na. Salbahe ako, ano? Hindi ko pa rin maintindihan. Hindi mo. May pinipilit itong maarok sa akin, makuha. Liniligaw ko na nga. Liniligaw ko na nga. Liniligaw mo ako, kaya pala hindi kita maintindihan. Masaya ka? Masaya ako. Kasi, alam mo ba kung ba, nung araw, sa totoo lang, pinangarap ko madre, hindi ako natanggap ng madre. Pinangarap ko hindi ako mag-asawa, hindi rin nangyari yun. Nag-asawa ka? Nag-asawa at pamamagitan din ng kumpanya. Totoo lang. Pamamagitan ng, hindi ako lalabas ng kumpanya kung hindi ako mag-aasawa. O di mapili. Sabi? Oo, totoo yun. Okay. Totoo. Pinilit ka nila mag-asawa. Ano, nag-asawa ako. Naging ilan ang anak mo? Yun, 4 nga. 4. Yun. Ngayon, yun naman ang naging asawa ko. Ang tanong ko sa kanya, ganito. Kung sakali dumating ng oras nga ako'y pumayag magpakasal sa'yo. Wala ko sa isip ka kung mahalin kita lahat na kaya mo ba mahalin ang isang tao na hindi ka naman mahal. Okay lang, kanya. Basta ang importante, kasama kita. Okay, sige, walang problema. Gusto ko lang makalabas. Totoo yun. Nga din nagpakasal kami, gumastos pa, kumpanya pa. Pero hindi mo siya mahal, ha? Hindi. Pero mahal ka niya? Siguro nga. Tapos? Ay di ngayon, sa madalit salita, ayun na, nangyari na ga. Ang tanong ko sa kanya, kung sakali nagkaanak ka, ano ang gagawin mo sa anak mo? Yun ang tanong. Ay di bubuhayin. Paano kung siya ngayon, dumating ng panahon, ikaw mahina, ako mahina, paano mabubuhay? Saan ba hahantong sila? Yun, ang tanong ko sa kanya.
Sabi niya, wala sa akin nagtatanong, kundi ikaw lang. Hindi, kako. Kaya tinatanong kita. Dahil iyon, kung sa kahoy ka, kung tinanim na bunga ka, anong gagawin mo doon sa bunga? Sabi nga, ikaw lahat, kanya matalinghaga ka kung manalita. Kako hindi. Nagsasabi, kasi sa to ang mister ko, magpapari din yun. Magpapare din dapat. Dapat magpapari yun. Oh. Ay hindi na ano rin ng mga magulang, hindi kaya at naulila din siya. Ay di sa madalit salita, yun na. Ay di ngayon na. Ito na, may anak na kami. O ngayon, anong gagawin mo dyan sa mga anak mo? Papag-aralin. O pagka nag-aral, anong gagawin mo dyan nag-aaral na? Paano mo i-guide sila sa mundo nila? Sabi kong gano'n sa kanya. Sabi, nandiyan ka. Hindi. Ikaw nang gumawa ng bunga yun. Di ba dapat ikaw mag-guide? Hindi ako. Sabi mo? Oo, sabi kong gano'n. Ay di sa madalit salita, na doon na lumalaki na. Bakit pinanunood mo lang yan? Gawin mo na dapat gawin mo. Salbahe ako sa totoo lang. Ay di sa madalit salita, nung mag-resign siya sa trabaho, uwi kami ng Bisaya. Doon kami mayroong grocery kami doon, may tatlong hektaryang palisdaan, may palayan. Kung sa ano, wala akong problema sa pagkain, walang problema sa pera. May kaya? Kaunti. May kaya? Hindi. Tapos? Ay di ngayon, dumating ng panahon kasi hindi ako pumapirmi sa Bisaya, parito lang ako, ganyan. Kasi may hanap buhay rin ako rito. Ay di, dumating ng panahon niya, sabing ganun, nawala, siya, tumawag yung anak kasi mga anak ko na, tinawagan na, Nay, patay ng tatay ko. Hindi mamamatay masamanda mo. Sabi mo? Oo, totoo yun, sinabi ko yun. Ay di nga, hindi pa mamamatay yun, masamanda mo yun eh. Sabi ko ganun. Pero namatay? Namatay kasi nag-inuman sila, pulutan, lansones. Oo. Anong kanalaman ng lansones? Ewan ko. Lansones ang pulutan nila, yun, di na nagising. Ngayon naman, ang inaano na, hindi pa ako maniwala. Sige ka ako, nasa puninarya na. Tingnan ko nga ako, nasa punay, tawag mo nga pakausap mo nga sa akin yung ano ng puninarya. Binigay naman. Totoo na nga po. Sige, disdisan mo na yan. Bahala na ako pagbalik ko dyan. Sabi ko gano'n. Kundi ko sa totoo lang ako mahirap. Anong nangyari nung namatay siya? Paano yung mga kabuhayan ninyo? Pinabayaan ko na. Hanggang ngayon, hindi ko hinabol na. Sabi ko nga sa mga Yun anak. yung sinasabi mo na meron kang babalikan doon dapat. Dapat babalikan ko sa mister ko, babalikan ko sa magulang ko. Marami akong babalikan niya kabuhaan. Naging katwiran ko. Aanhin ko lahat na yun pagdating ng oras kung ako naman sasakit ng ulo at papatayin lang ako, tigilan na yan. Kaya sabi ko sa mga anak ko, kaya ko kayo patapusin ng pag-aaral, basta susunod lang kayo. Magtitiis kayo ng hirap, lulusong kayo ng palayan. Kung ano ka ako, maanuhan ko, kung anong makita ko, iyon gagamitin ninyo sa inyong utak, hindi sa masama. Sabi ko gano'n. Awan ng Diyos naman, nakatapos silang lahat. Isa lang. Hindi na, kasi siya naman may sala eh. Kaya, asan yung mga anak mo ngayon, Aling Ising? Hindi mo sila kasama? Hindi, nag-isa lang ako. Bakit mag-isa ka lang? Tinuturoan ko sila nga matutong nga kahit ako wala, hindi sila nakadipindi kahit na kanino, kahit na sino nga wala silang didipindihan kundi ang sarili nila. Ganun ako kasalbahay magulang. Kundi pagka may problema na dyan naman ako. Ganun ako. Kaya wag niyo akong paparisan. Ang anak kong isa nasa Bisaya, nasa ospital nagtatrabaho. Yung isa ko naman nasa Antipolo. May tindahan siya sa kanyang sariling tindahan, coffee shop. Tapos ng computer management. Yung isa naman, si Chris, yung lalaki ko, nasa Binangonan, nasa munisipyo naman siya nagtatrabaho. Electrical naman siya. Yun ang nagtapos ng seaman, 2 kursong tinapos. Hindi naman umakyat sa barko. Pero Aling Ising, yung taon mo ngayon, hindi ba dapat
sa mga anak mo na ikaw nakatira? Hindi. Gustuhin mo man, sa totoo lang naman, ang anak kong lalaki, suskintado ako. Ako lang talaga matigas sa mukha. Lahat ng pangangailangan ko na binibigay nila. Hindi ko naman kailangan bumili ng bigas. Hindi ko naman kailangan manhingi ng pera. So, siguro, kahit papaano mayroon. Hindi ko naman ako lang talaga. Kasi naging hinahanap-hanap ko ang katawan ko, yung trabaho ko nung araw. Pero iba na ang lakas mo noon kasi ngayon. Iba na. Oh. Iba na. Kaya yan sinaano ko nga sila Joey, sila Frank ako, mahina na ang mata ko. Kasi dapat operahin ayaw ko. Sabi ko ganun. Kayo, mga anak ko na rin kayo, kahit na hindi kayo nanggaling sa katawan ko, at narito kayo sa tabi ko, anak ko na rin kayo. Kaya lahat ng nalaano ko, tinuturo ko sa inyo, dumating ng oras na matuto kayo na anuman ang dumating na problema, kaya ninyong labanan sa inyong sarili. Kailan ka titigil? Kailan ka magpapahinga? Hindi ko alam, walang katiyakan. Walang katiyakan. Hanggang nahihakbang Hindi ko. ka matayan ha, yung Hindi. magpapahinga ka na huwag ka nang magsaka. Hindi na magsaka. Hanggang may nangangailangan sa akin ng tulong, naroon ako. Ganun lang ako. May sasabihin ko, Panginoon, ito ba ang inano mo sa akin? Kaya hindi niyo ako pinasok sa kumbento at narito ako sa labas. Sa ganitong paraan ako maano sa tao. Okay, hanggang kaya ko. Kahit ako minsan nasasaktan, okay lang, hanggang katuwiran ko. Yung sakit niya ibinigay sa akin, kung yun naman ay katututo ng ibang tao, okay lang, walang problema. Kasi doon naman nila makikita, ay mali pala yung ginawa ko kasi wala namang ginawang masama yun eh. Tinuruan lang ako, ganito naman eh. Bakit ganun ang ginawa ko? Kasi ang katuwiran ko iba. Saktan mo man ako, nang saktan mo ako, hindi ako ang nagkasala, ikaw. Dahil ang Panginoon, ang lahat ng ibinigay, lahat ng parusa ibinigay sa Kanya, ito, tinubos tayo ng ganito. Ngayon, ako, nasasabi ko, hindi ako Diyos, tao ako, makasalanan ako. Ngunit, hanggang kaya ko, gagawin ko. Yan lang naman ang akin. Okay. Aling Ising, alin yung mga bagay na labis na nagpapasaya sa'yo? Maghalaman, makita ko yung mga tao nga, masaya sila, tapos nakita ko yung mga tao nga tinulungan ko, nga maayos na ang buhay, hanggang doon ako, masaya na ako. Kasi nung araw, may tahian din ako. Marami rin akong pinagtapos ng mga bata, mga bata nga nag-aral na manahi, nga, sige, manahi kayo, magborda kayo, ganito kayo. Ang ninyo, ang ibabayad ko sa inyo, pantuition ninyo, o gamit ninyo sa school. Natutuwa na ako. Awan na Diyos naman, tapos ng teacher, may tapos dyan ng ganun. Tuwan-tuwa na ako sa ganun. Maligaya na ako. Binabalikan ka nila? Yung iba bumabalik, yung iba hindi. Iba naman ka, kung hindi ka bumalik, okay lang sa akin. Kung babalikan mo ako, okay lang sa akin. Ang importante, nakatulong ako sa iyo. Yun naman yun ang mahalaga sa akin. Ano naman yung labis na nagpapalungkot sa iyo? Ang nagpapalungkot sa akin, yun nakikita ko nga hindi nagsisikap sa sarili niya. Kasi, hindi naman dapat iasa ang sarili mo kahit sinong tao eh. Kasi binuhay ka ng Diyos, binigyan ka ng isip, binigyan ka ng kamay, lahat na. Ang ibig sabihin, gumalaw ka, mabubuhay ka. Yung lumpo nga, yung mga putulang paa, lahat na nagagawa, mabuhay lang sila. Ikaw pa kaya nga buo. Yun. Masaya na ako, nakikita ko mga tao nga hindi nagugutom. Masaya na ako nga ang pamilya niya maayos. Malungkot ako pagka nakikita ko ang pamilya. Hindi. Okay. Anong masasabi mo kina Mayor Willie Robles sa organic farming advocacy nila? Ang masasabi ko, ayos naman. Ang problema lang, masakit pakinggan, masakit sabihin, kundi sasabihin ko, may mga bahagi ng mga tao nga hindi nakakaintindi ang iniisip nila sarili nila.
Kahit anong gawin ng mayor, kahit sino, kung ikaw ang nasa paligid mo, hindi ka intindihin, wala mangyayari sa'yo. Yan ang sinasabi ko palagi sa mga kasama ko, na magbubundok, mahihirap. Kung ang sarili nyo, iaasa ninyo sa akin, kung ang sarili nyo, iaasa nyo kay mayor, kung ang sarili ninyo, iaasa ninyo sa presidente lahat, wala mangyayari. Ngayon, ako, may hinanakit ako sa may hinanakit ako, masakit ako sa kalooban ko. Anong dahilan? Kaming mga magsasaka nga nangangailangan, hindi kami tinutulungan. Nino? Mahirap na lang, basta hindi, may tinutulungan, mayroong hindi. Isa na ako nga hindi ko naanuhan yung tulong nga nanggagaling sa gobyerno. Okay. Anong gobyerno? National? Basta, ang na lang doon, ang sa akin na lang, kami maggugulay, kasi ang maggugulay talaga, sa totoo lang, hindi nabibigyan ng saklolo. Hindi kami talaga nabibigyan ng tulong. Mabuti pa magpapalay, nabibigyan ng tulong. Ang magsasaka, nabibigyan. Ang mangingisda, nabibigyan ng tulong. Kunit ang maggugulay, ang nagtatanim ng saging, nagtatanim ng kamuting kahoy, nagtatanim ng mais, aywan, hindi ko alam. Kasi mga kasama ko dito, yun ang ikinabubuhay namin. Okay. Ano po ang masasabi nyo sa mga nanonood sa atin? Ano ang gusto nyo mensahe na ibigay sa kanila? Ang masasabi ko lang sa inyo, mensahe ko may bibigay ko sa inyo. Lahat naman tayo ay mahihirap. Matuto kayo magmahal sa sarili nyo at matuto rin mahalin ninyo kung anong ibinigay sa inyo ng Diyos. At pangalawa, yung nasa paligid ninyo, pagyamanin ninyo, hindi pa sarap sa mundo. At dahil dumadating ng panahon, susubukan ka, yung iyong ginagamit mawawala. Ngayon sisisihin mo ang Diyos, sisisihin mong kapitbahay, sisisihin mong kaibigan mo. Ngayon, ang tanong, sino may sala? Ang kapitbahay mo ba? Ang Diyos mo ba? Tanungin mo ang sarili mo kung ano ang ginawa mo. Ikaw ba gumawa ng kabutihan? Ikaw ba ay nagbahagi ng ibinigay sa iyo ng Diyos? Kaya kung ikaw man ay pinagpapala ng Diyos, bumahagi ka sa mga taong wala at marami ngayon nagugutom. Sa totoo lang, marami. Pangalawa, sa dinaanan natin ng bagyo, hindi lang marami, kundi marami pa tayong pagdadaanan na hirap. Matuto kayo mag-alaga ng inyong sa inyong looban, sa inyong lupa. Magtanim ng halaman kahit sa paso, kahit sa lata. At pagdating ng oras, ang kawalan mo, sa kagutuman mo, makakatugon sa iyo yun. Yun lang ang maano ko. Kasi sa karanasan ko, hindi ko inasa ang sarili ko kahit na sa itaas ako umasa. Umasa ako sa itaas, umasa ako sa lupa, umasa ako sa tubig. Pero hindi sa tao? Hindi sa tao. Kung umaasa man ako sa tao, pagka nakikita ko siya ay ayos lang. Ngayon, pagka hindi siya ayos, lumilihis ako ng landas. Kasi ang katuwiran mo, may bagay ka lang kailangan sa akin ngayon. Kasi kailangan matuto ka sa iyong sarili mga laga. Pagka hindi ka matututo mga laga sa sarili mo, wala. Ewan ko sa inyo, kasi hindi ko rin alam yung karanasan ko, kung naranasan ninyo. Pagka nararanasan ninyo, may susumpan ninyo ang Diyos, may susumpan ninyo magulang mo, masusumpan nyo ang lahat, bakit binuhay ka pa? Ang tanungin mo sa sarili mo, kaya binuhay ka ng Diyos, may karapatan ka gumawa pa ng kabutihan dito sa lupa. Yung kaya mo mahitulong sa taong mga naghihirap, na tao nga nalulugmok sa kahirapan, sa kalungkutan. Kaya mo silang pasayahin kahit ikaw malungkot sa kabila ng lahat. Ngunit kung matututo ka lang, hindi ka malulungkot eh. Ngingiti ka sa bawat oras eh. Ayan. So, kahit na hindi tayo successful magkwento sa Aling Ising ng mga pinagdaanan niyang sinasabi niyang hirap, marami naman tayong natutunan. Salamat, Aling Ising, sa matalinghagang usapang ito.
Mahirap kasi kung ikwikwento ko, sa totoo lang, yung mga pinagdaanan ko, kahit sinong kausap ko, sino ka ba? Tao. Sabi ko ganun, bakit ganyan ka? Ewan ko, hindi ko alam. Basta ako ito. Nakita niyo akong ganito. Nakikipag-usap ako ng ganito. Oo nga, may pagka-pilosopo ako. Lalo na pagka sinapulan mo ako ng pilosopo, mas pilosopo ako. Kaya doon ako nagkakasala sa Diyos. Kasi ang naging katuwiran ko na lang, kung ito ay gagawin mo lang ako ng panapak sa lupa, sasabayan kitang tapakan din. Kahit ako ganito maliit. Kasi ikaw maliit na nga, magpapatapak ka pa, walang mangyayari sa'yo. Kaya mong tapakan ang mayaman kung gusto mo. Totoo yan, sinasabi ko sa'yo. Dahil ako, tingnan mo, ako yata inuunti-unti mo na rin ang kamaw. Nakakaramdam ako na. Ano ko lang yung kaunti kasi nung araw, sige. nung ako'y edad ako ng 12 anyos, may kaibigan ako, anak ng abogado. Sabing gano'n sa akin, kasi mahirap ka, ganito ka. Kaya kayo mahirap, ganito. Ako naman sa kawalang hiyang ko, magpasalamat ka, may kagaya kong walang hiya nga kayo nagkakapera. Kasi kung hindi kami gagawa ng kasalanan, wala rin pera ang iyong magulang nga magtatanggol sa amin. Kasi pagtatanggol lang naman niyo kami, may pera eh. Ganon kasalbahi ako. Hindi, sa totoo lang, ang naroon na yun ang hindi maalis sa akin. Pag ako pinagwikaan mo ng hindi maganda, sasagutin kita. Masakit man, ano man ang mangyari, sasagutin kita sa gusto mo. Ewan, bakit? Hindi ko alam kung saan na Mabilis yung utak mo na sumagot. Ewan ko kung bakit. Hindi kasi nasa isip ko, kung ako'y tatahimik, abay gagawin ako pangkuhit ng apog, abay hindi ako istika, tawa ko. Ganon ang katawiran ko. Hindi ako istik. Hindi ako kutsara, nga gagawin mo lang akong pangkuhit. Hindi ako kutsara, nga gagamitin ko nga ng na idadakot mo sa kanin na isusubo. Hindi, tawa ko. Salbahe ko, no? Hindi naman. Sobrang pagkapiloso po. Ako yata mayroon ka pang gusto matuklasan pa sa akin. Baka may gusto ka pang ikwento, di Wala nga, makikinig wala ako. Wala. Alam ko. Hindi. Okay, Aling Ising, maraming salamat po. Okay, nagpapasalamat din ako sa inyo kahit naman ganito ko. Ano man narinig sa kwento ko sa buhay ko, pagpasensyahan na ninyo ako. Malay natin, balang araw babalik ako dito, ikukwento ng buo ni Aling Ising. Ano? Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.